Di mo ko iniwan, di pinabayaan man. Sa lahat na aking pinagdaanan, sa gitna man ng unos, manggalit man itong bagyo, hindi matatakot pagkat ikaw ay susang kasama ko. Di mo ko iniwan, di pinabayaan man. Sa lahat ng aking pinagdaanan, sa gitna man ng unos, sa gitna man ng unos, manggalit man itong bagyo, hindi matatakot pagkat ikaw ay susang kasama ko. Dahil sa'yo, Jesus, ang puso ay payaman. Dahil sa'yo, Jesus, ako nagtitiwala. Wala nang hahanapin pa, pagkat ikaw, Jesus, ang kasama. Dahil sa'yo, Jesus, puso ay mayaman. Dahil sa'yo, Jesus, ako nagtitiwala. Wala nang hahanapin pa, pagkat ikaw, Jesus, ang kasama. Sa gitna man ng unos, manggalit man itong bagyo, hindi matatakot pagkat ikaw, Jesus. Sa gitna man ng unos, manggalit man itong bagyo, hindi matatakot pagkat ikaw,
sambahin siya, luwalhatiin ang ngalan niya. Purihin siya, purihin siya, purihin siya. Ang lahat ay magsasabi, Jesus kay dakila. Tayo'y pinalaya at pinagpala ating Panginoon. Tayo'y at purihin at sambahin siya, luwalhatiin ang ngalan niya. Purihin siya, purihin siya, purihin siya. Ang lahat ay magsasabi, purihin siya, purihin siya, purihin siya. Ang lahat ay magsasabi, Jesus kay dakila, Jesus kay dakila, Jesus kay dakila, Jesus kay dakila. Walang tutulad, walang papantay, walang hihigit sa iyo. 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 Purihin siya, purihin siya, purihin siya, purihin siya. Ang lahat ay magsasabi, purihin siya, purihin siya, purihin siya. Ang lahat ay magsasabi, Jesus kay dakila, Jesus kay dakila, Jesus kay dakila, Jesus kay dakila. tapat at di nagbabagon yung pangako. Panghahawakan ko sa salita mo, sapat sa buhay.
bilang ka. Sa habang panahon, ika'y tapat. At di nagbabago ang iyong pangako. Paghawakan ko salita mo. Sapat sa buhay ko, kahit na ulan. Kaya iyong pagmamahal. Aking kamay, aking itataas, tinikuan. Ikaw, nagbilang ka, O Diyos, kailanman. Aking kamay, Aking itataas, tinikuan. Aking sisigaw, kabutihan mo'y walang hanggan. Ang pag-ibig mo'y walang wakas. Aking kamay, aking itataas, tinikuan. sisigaw, nagbilang ka, O Diyos, kailanman. Aking kamay, aking itataas, piling ko ay aking sisigaw, kabutihan Ang mo'y walang hanggan. Ang pag-ibig mo'y walang wakas. ang lahat ng pupuri ay sa'yo. Luwalhatian at dakilaan, kapangyarihan at pananalahin sa'yo. Ang lahat ng papuri ay sa'yo. Kapalatian, katakilaan, kapangyarihan at karangalan namin sa'yo. Ang lahat, sa'yo. Kapalatian, katakilaan, kapangyarihan at karangalan namin sa'yo. Purihin ang Panginoon. Ang kanyong
po ay muli tayong darako sa susunod na gawain. Ang gawain ng Panginoon, ang mabiyaya at mapagpalang gawain ng Panginoon sa umagang ito. Tayo magkakaloob muli sa Kanya. Alam ko na ang bawat isa nakaprepare na. Yung iba dyan, one day, nakaprepare na yung para kay Lord. Para pagdating ng service, hindi na natin na problema kung ano yung tutugutin natin. Kung ano yung huhugutin natin. Amen po ba? Naging practice na natin, di ba? Yung, halimbawa, may mga extra tayo. May extra tayong budget, ganyan. Talagang itinatabi na natin yung para kay Lord. Kaya lang, pero merong mga sitwasyon na dumarating na biglang may pagkakagastos. Di ba? Ngayon, ang gagawin naman natin, yung iba, sasabihin, di baling mangutang ako, hindi ko nagagalawin yung para kay Lord. Sabi, okay din naman yun. Yung iba naman, kesa mangutang ako, sige, hihiramin ko muna yung para kay Lord. Pero, babalik ko naman. Babayaran ko naman, sabi. Diba? Pero okay lang din naman yun. So, sabi nga nung isang nung isang mami pero lola na siya. Sabi niya, sabi niya, bakit tuwing magtatabi ko ng para kay Lord, biglang dumarating yung pagkakagastosan, sabi niya. Oo nga, sabi niya, hindi natin hawak ang sitwasyon, sabi niya. Tulad na lang minsan, sabi niya, tatabi ko ito, dumating yung blessing ko, ito para kay Lord ito. Tatabi ko muna, baka makita ng yung mga matang lawin dyan, yung mga kasama niya sa bahay, matang tigre, sabi niya, tatabi ko muna, sabi niya. Ngayon, nung itinabi na niya yung para kay Lord, after 3 days, biglang may dumating yung dalawang anak niya, pero kasama yung pamilya. Magi-school opening. Pagpasok sa bahay ng mga bata, sabi ng mga bata, Mami La, sabi niya, wala pa kaming pambili ng school supply at saka school uniform, sabi. Natas kayo si Lola. Nag-isip siya. Ang trabaho lang ng mga manugang niya, IBM. Alam niyo ano meaning ng IBM? Standby buong maghapon. Pero naka-cellphone, maghapon din silang naka-cellphone. At least hindi sila na pag-iiwanan ng social media. Di ba? Di na-touch ngayon si Lola. O sige, tayo na. Larga sila. Namili sila ngayon. Bili sila, school supply, lahat, gamit. Siyempre, kahit hindi sila sa labas. Ngayon, pagbalik, eto, butas. Butas yung bulsa ni Lola. Hindi umalis na yung pamilya ng mga anak niya. Punta siya ngayon sa kwarto. Naku po, Lord, sabi niya. Paano ba to? Sabi niya. Nagamit ko, Lord, yung para sa iyo, Lord. Sabi niya. Pero promise, Lord, sabi niya. Promise, hindi mapapako. Dodoblihin ko sa susunod, Lord. Ibibigay ko, papalitan ko rin, Lord. Di spirit sa spirit, nangungusap siya kay Lord. Nangungusap si Lord sa kanya. Sabi ni Lord, anak, sabi niya, okay lang yan. Sabi ni Lord, itong pakatandaan mo, minamahal at mamahalin pa rin kita. Thank you, Lord, sabi niya. After 1 month, eto na naman. Dumating na naman yung blessing niya. Yung remittance niya. Sabi niya, itatabi ko yung para kay Lord, sabi niya. Eto na naman. After 2 days, may nagmamadali, kumakatok. Tok, 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 sabi. Mare, sabi niya. Si Mare, pagbukas niya, Mare, sabi niya, kukunin ka namin ninang sa kasal. Nung inaanak mo, sabi niya. Sabi niya, bakit? Kabilis naman, sabi niya, kailan bang kasal? Next week na, Mare, sabi niya. Ang bilis naman, sabi. Oo, Mare, kasi hindi na po pwedeng magtagal bago sila kasal. Bakit? Yung manugang ko, Mare, sabi niya, ano yung nangyari sa manugang mo? Pamburadyo na siya, Mare, sabi niya. Kaya kailangan ikasal na sila agad. Ngayon, sabi ni Mami lang, ano ba yan, mga kabataan talaga, sabi niya. Tapos sumagot yung kumari niya. Sabi nung kumari niya, Mare, dinaanan din naman natin yan eh. Tinamaan si Mami lang. Sabi niya, o sige Mare, aatin na ako next week. Sabi niya, biglang napa-attend. Ngayon, pag alis nung kumari niya, eto, nanlulumo na naman siya. Siyempre, mag-aanak siya ng kasal. Aarkali pa siya ng sasakyan kasi medyo malayo.
pasok siya sa kwarto. Pagpasok sa kwarto, hindi niya naisara yung pintuan. Nakipag-usap siya kay Lord. Sabi niya kay Lord, Lord, eto po Lord, paano ba ito? Hindi ko naman maibibigay yung pangako ko sa inyo, Lord. Sabi niya, pero Lord, promise, pangako, hindi mapapako, Lord. Dodoblihin ko, titriplihin ko, dadagdagan ko pa, Lord. Sabi niya. Ngayon, di siyempre, spirit sa spirit, nakipag-usap siya kay Lord. Sabi ng Panginoon, sumagot nangusap sa kanya. Sabi ng Panginoon, anak, sabi niya, itong pakatandaan mo, hindi magbabago ang pag-ibig at pagmamahal ko sa iyo. Sabi niya, ay, thank you po, Lord. Sabi niya. Ngayon, di habang nagsosorry pa siya kay Lord, nakapikit siya, hindi niya naisara yung pinto Lord, sorry pa rin siya ng sorry. Ngayon, biglang may nangusap na boses. Akala niya si Lord pa rin. Sabi, anak, sabi niya, may tatanong ako sa iyo. Mamili ka, sabi niya. Magbibigay ka na ba talaga sa susunod? O ipapako na lang kita? Sabi niya, Lord, sabi niya, hindi po. Magbibigay na po ako. Promise, Lord. Sabi niya, pag sabi niya gano'n, narinig niya may tumatawa sa likod. Kita niya gano'n, yung kapatid niya, tinatawanan siya, hinablot niya ng tuwalya. Sabi niya, Hestas Barabas. Lumayas. Sabi niya. Yun ang istorya ni Mabila. Ngayon, sa atin, yung sa ating mga, pag tayo may obligasyon sa tao, tayo yung mabigat yung obligasyon natin, di ba? Lalo na kung may mga pagkakautang tayo, tapos nangangako tayo. Pangako tayo ng pangako, tapos lagi napapako. Pero, ang tao pwedeng gawin yun sa atin. Pero si Lord, never. Hindi niya tayo ipapako. Dahil dinanas na ni Lord ang lahat, di ba? Inako na niya ang lahat para sa atin. Ganyan kadakila at pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon. So, kaya naman, kung tayo naman yung magpapromise kay Lord, huwag naman nating ipako. Kasi si Lord, hindi naman niya pinapako yung biyaya niya. Laging andyan, laging fresh, laging bago. So, ano dapat natin gawin? Kailangang magtiwala sa ating Panginoon. Amen? Sabi nga sa Pilipos 4:19, at buhat sa di maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. So, ano man ang ating mga resources, ano man ang ating mga pinagkakakitaan, ano man ang ating trabaho o ang ating mga negosyo. So, kung minsan, di ba, sa mga trabaho, may problema, sa mga negosyo, nag-up and down yan. Pero, kailangan lang natin na maniwala at magtiwala sa Panginoong Jesus at patuloy na pagtiwalaan ang ginawa niya para sa atin. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito po kami, muling magkakaloob. Maghahandog, Panginoon, para sa iyong gawain, Panginoon. Narito po, Panginoon, ang iyong mga anak. Maghahandog, Panginoon, pero punong-puno ng kagalakan. Salamat po, Panginoon, sapagat patuloy mo kami pinagpapala. Patuloy na ang pagpapala at biyaya mo'y bumubuhos sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga malilikom naming salapi sa umagang ito. Patuloy mong i-bless, patuloy mong pagpalain upang ito'y maggamit sa ikalalawak pa ng iyong gawain. Marami pong salamat. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
ganda nung na-share ng ating kapatid. Amen. Tunay nga ang Diyos natin ay namamalaging tapat at hindi kailanman magbabago ang kanyang pag-ibig sa atin. Katulad ng ating inawit, kahit na kami nagkukulang. Amen. Yes. Pero si Haring David, meron siyang sinulat. Sabi niya, English na lang kasi mas memoryado ko siya. Pero hindi ko na alam kung saan siya, nakalimutan ko na kung saan sa awit, no? Forgive me. No, pero ito yung sinulat ni Haring David. Sabi niya, "What can I render to the Lord for all the good things He has done for me?" Sabi niya rito, "I will lift up the cup of salvation and I will fulfill my vows to the Lord." Amen. So maganda yung huling sinabi ni Brother. Amen? Yes? Totoong kahit minsan nagkukulang tayo, minsan nangangako tayo, napapako, pero ang pangako ng Diyos, hindi napapako. Amen. Ngunit sa atin, sa ubod ng puso natin na nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Diba? Isang napakabuting bagay na tanungin din natin yung sarili natin. What can I render to the Lord for all the good things He has done for me? Diba? Ano yung maaari kong ibigay sa Diyos o i-offer sa Diyos sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa akin? Amen. At sabi niya, tataas ko yung kopa ng kaligtasan, no? At aking gaganapin ang mga ipinangako ko sa Kanya. Amen. So mainam din talaga, no? Ano man yung ipinangako natin sa Diyos, tuparin natin. Amen. Yes? Yes. Tuparin natin. Kung sa tao nga, nangangako tayo, hindi man natin agad nagagawa. Pero, sinisikap nating matupad. Amen. Sa Diyos pa na napakabuti sa atin. Doon ba natin hindi pwedeng gawin? Amen? So, no. Yes. So, palakpakan natin muli ang ating Diyos. Amen. Salamat sa Hope. Ang lahat ay hindi pinipilit pagdating sa pagkakaloob. Amen. Amen. Yes. Hallelujah. So, sabihin mo rin sa iyong katabi, magandang buhay. Yes, magandang buhay. Totoo nga, dahil sa ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus, nadadala tayo sa nag-uumapaw na pasasalamat. Amen. No? Katulad ni Haring David, what can I render to the Lord for all the things He has done for me? Amen. Iniisip niya, no, yung pwede kong ibigay, pwede kong i-offer. Amen? Yes. At sana ganun parati yung maging tibok ng puso natin. Yes. What can I render to the Lord for all the good things He has done for me? At ako tiyak ako, walang isa man sa atin hindi ginawa ng Diyos ng mabuti. Amen. No? Lahat tayo. No? Marami tayong may pagpapasalamat sapagkat ang Diyos ay laging mabuti. Yes? Patuloy at hindi hihintong gagawa ng mabuti ang ating Diyos at kung paanong iniibig din tayo ng walang hanggang pag-ibig at walang patakaran. Amen. Yes. Makapagpapasalamat tayo sa maliit at malaking pagpapala. Makapagpapasalamat tayo in good and bad times. Sapagkat alam natin na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Amen. At magiging malaking katanungan kung hindi ito nahahayag sa ating buhay. Sapagkat hindi tayo mawawalan ng may pagpapasalamat sa Diyos. Ang Diyos ay laging gagawa sa buhay natin upang tayo ay merong may pagpasalamat sa Kanya. Amen! Amen! Yes! At mismo ang buhay na taglay natin ay napakalaking rason upang mag-umapaw tayo sa pasasalamat sa Diyos. Yes, yung buhay na meron ka. Amen. Yung buhay na meron ako ngayon. Amen. Yeah. Ang ating pagkakilanlan bilang anak ng Diyos. At ang pangalan ng Panginoong Yesus na ating taglay at ang lahat ng nakapaloob sa Kanyang pangalan. Amen. Yes. No? The name that is above all name. No?
Sabihin mo na lahat kung ano yung pangangailangan mo. Amen. Yes. Oh. At ano man ang sitwasyon mo, mga kapatid, ang pangalan ni Jesus ay higit sa ano paman. Amen. Higit sa ano pamang pangalan, sa pangalan ng pangangailangan, sa pangalan ng pagsubok, sa pangalan ng sakit. Amen. Yes, taglay mo ang pangalang Jesus. Taglay natin ang pangalang Jesus. At higit sa lahat, tayo ay merong security. Secure ang buhay natin. Amen. Secure na secure ang buhay natin sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat ang Panginoong Yesus ay lagi nating kasama. Di ba? Ang awit natin, kahit yung bagyo, mangalit man, hindi ka mangangamba. Bakit? Sapagkat si Jesus ay lagi nating kasama sa kahit anumang sitwasyon ng buhay natin. Amen! Ang Diyos ay lagi nating kasama, hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. No? Napag-aralan din natin, in Christ we are made new. Amen! Tayo ay ginawa niyang bagong nilalang. Tayo ay naging kaibigan ng Diyos at higit sa lahat, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Amen! No? At ang buhay natin ay nagkaroon ng tinatawag na kahulugan at nagkaroon ng layunin. Amen! No? Tayo nga ay pinili ng Diyos, no? Upang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang maibahagi natin sa iba ang ginawa ng Diyos sa buhay natin at ang patuloy pa niyang ginagawa. So ang buhay ni Kristo ang naging buhay natin. Ang buhay na meron tayo ngayon at ang buhay na naghihintay pa sa atin, ang buhay na walang hanggan, ay sobra-sobra na ang pagpapasalamat natin. At ito ang magiging dahilan upang tayo ay mag-umapaw sa pasasalamat sa Diyos. Amen! Yes! Hallelujah! May himalang nangyayari kung tayo ay mapagpasalamat. Maaring hindi mabago agad ang ating sitwasyon o ang hindi mabuting sitwasyon ng buhay natin. Kung saan man tayo naroroon ngayon, kayo ang nakakalam. Amen? Tayo lang ang nakakalam kung anong sitwasyon tayo naroon ngayon. Ngunit tayo ang mababago. Amen? No? Magkakaroon tayo ng tamang pananaw at makikita natin ang mga ito sa pananaw ng Diyos. Magiging magaan ang kahit anumang mabigat na sitwasyon sapagkat meron kang kapayapaan at kapahingahan. Amen. Hindi ba napakalaking kadahilanan upang magpasalamat sa Diyos? Amen. Yes, maraming tao, sabi ko na lang nga lagi sa inyo, maraming tao hindi nakakatulog dahil sa kakaisip ng problema. Amen. Diba? Yes. May mga nadidepress, ano pa yung iba nagkakaroon ng mental illness, anxiety. Amen. Dahil nakakaisip sa mga problema, sa mga sitwasyon, mabibigat na sitwasyon. Amen. Pero dahil alam natin, meron tayong Diyos, amen, na hindi mag-iiwan at hindi magpapabaya sa atin, na lagi siyang nasa atin. Amen. No? Meron tayong kapayapaan at kapahingahan. Mga kapatid, ang pamagat ng mensahe sa araw na ito ay The Miracles in Thanksgiving. Naniniwala ba kayo mga kapatid na sa pasasalamat ay may nangyayaring himala? Amen. Yes. No? Thanksgiving open God's hands for more. Pag tayo magpagpasalamat, no, nabubuksan ang kamay ng Diyos para sa mas higit pa. Amen. No? Thanksgiving opens God's hands for more, nabubuksan ang higit pang pagpapala kung tayo ay laging mapagpasalamat sa Diyos. So balikan natin ang 10 ketong na kung saan doon tayo nagtapos. Amen. No? Ang 10 ketongin na pinagaling ni Jesus, at ito'y matatagpuan natin sa Luke 17:15-19. Nang mapuna ng isa, na siya ay magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Sabi ni Jesus, ang taong ito ay Samaritano. Mga kapatid, 10 sila, marahil yung siyam Hudyo. Amen.
At ito ang at ang nagbalik na ito ay isang Samaritano. Amen. Isang outcast of Israel. No? Ang sabi ng Panginoong Yesus, hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos? Kundi ang dayuhang ito? Amen? Ang Samaritanong ito? Sapagkat isa siyang Samaritano. Amen. Dayuhan siya, ibig sabihin, sapagkat siya isang Samaritano. Amen. Yung mga Hudyo siyam na pinagaling ng Diyos, after na sila'y pinagaling, back to business. Amen. Yes. No? Hindi na nila naisip bumalik na magpasalamat sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Pero isang dayuhan, siya ay bumalik upang magpasalamat kay Jesus. At anong sabi ni Jesus sa kanya? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sa ibang version, mga kapatid, ito ang nakalagay. Sa message translation, sabi niya, your faith has healed and saved you. No? Your faith has healed and saved you. Sa King James Version naman, ang sinabi niya rito, go thy way, thy faith has made thee whole. Thy faith has made thee whole. No. So tinignan kong muli ang ibig sabihin ng save sa kanyang original na translasyon. At ito sa Greek ay sozo. Sozo. No? Nang ibig sabihin, wholeness. Ang tinanggap ng lalaking ito ay kabuuan ay buong kagalingan. Amen. Hindi lamang siya nalinis. Hindi lamang siya pinagaling sa kanyang ketong. Amen. Ang tinanggap niya ay spiritual at emotional healing. Kompletong kagalingan, mga kapatid, ang tinanggap ng lalaking Samaritano na nagbalik upang magpasalamat sa Diyos. Amen. No? Hindi ba nakakatuwa? No? Kompletong kagalingan ang ibinigay ni Jesus, physical, spiritual, at emotional. At dyan nga si NIV, ang sabi niya, then he said to him, rise and go. Your faith has made you well. Amen. Hallelujah. So yung mga hindi nagpasalamat, sila ay nagamot at nalinis. Pero ang taong nito, sabi niya, your faith has made you well, your faith has made you whole, your faith has saved you. Amen. No? Tinanggap niya yung Zozo life. At sa iba din namang mga kahulugan ng Zozo life ay the God's kind of life. Ano? God's kind of life. Zoe naman yun sa ibang Greek word, Zoe life. Zozo, ibig sabihin nito, kompletong kagalingan ang tinanggap niya. Amen! Yes! So may himala, hindi lang himala ng kagalingan, physical ang tinanggap ng lalaking ito, kundi himala ng kagalingan sa kanyang spiritual at emotional. Hindi ba, mga kapatid, kahirap ng kanyang pinagdaanan, amen? 'Di ba? May sakit ka, nakikita mo yung sarili mo, 'di ba? Yung ketong noon napakagrabe, nalulusaw, naaagnas ka, amen? Hindi ba kung minsan ang sakit yung marinig mo, mga masasakit na salitang narinig mo, ni hindi ka makapasok sa Jerusalem, amen? Dahil ikaw ay outcast, bawal ka, amen? No? Pero dito, tinanggap niya ang higit pa sa kanyang inaasahan. Amen. No? A thankful heart receive more than he asked. More than he expect. Amen. Ang expectation lang nung lalaki, gumaling siya. Luminis siya. Amen. Pero ibinigay ng Jesus ang kompletong kagalingan sa kanya. Amen. No? Ang mapagpasalamat na puso ay tumatanggap ng higit pa sa kanyang hinihingi o inaasahan. Amen. No? His gesture of thanksgiving, nagpapakita ito ng kanyang overflowing na pagpasalamat sa ginawa ni Jesus sa kanya.
Di ba? Bumalik siya. Hindi siya bumalik na simple lang. Ang sabi dito, siya ay sumisigaw ng pagpupuri. Amen. Sumisigaw siya ng pagpupuri. Nagpatira pa at nagpasalamat sa Diyos. Nagpasalamat kay Jesus. Amen. So, ganun. Yung excitement. So, ganun yung overflowing thanksgiving na naranasan ng lalaking yon. Amen. Siya ay sumisigaw. Maraming sinisigaw niya, Jesus! Panginoong Jesus, maraming salamat po. Maraming salamat po. Amen. At ipinagkaloob ni Jesus sa kanya higit pa. Amen. Kompletong kagalingan ng kanyang buong pagkatao at buong pagkataong loob. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At dito makikita natin, si Jesus nag-i-expect din siya ng magpapasalamat sa kanya. Amen. Kaya nga ang tanong niya, nasaan ang siyam? Nasaan ang siyam? Amen? Nasaan ang siyam? Hallelujah. Salamat hindi tayo yung siyam. Tayo mo sa iyong katabi, salamat hindi kayong siyam. Yes, tayo yung isa. Tayo yung isa. Yes. At mamalaging tayo yung isa na naging nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Yes. Sa John 6 naman, John 6:1 to 10, yung pagpapakain ng 5,000 kalalakihan at iba pa, no? Sabi doon sa ibang mga sa mga scholar, kung bibilangin mo daw lahat-lahat yung mga taong nandoon, nasa 20,000 sila. Kasama ang bata, kasama ang mga babae, kasi ang ibinibilang lang talaga ay lalaki. So dito, merong 5,000 kalalakihan. At meron din namang isa pang senaryo, 4,000 kalalakihan din naman. No? So, nakita ni Jesus ang napakaraming tao na dumarating mula sa bundok na kanyang kinauupuan kasama ang mga alagad. Tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng pagkain upang makakain ng mga taong ito? Amen. Yes, tingnan niyo ang puso ng ating Panginoong Yesus. Ayaw niyang magutong yung mga taong sumunod sa Kanya. Amen! Nakita pa lang niya, amen! Ang nasa isip na ng Panginoong Yesus, paano sila pakainin? Amen! Yes, paano sila hindi magutom? Amen! No? Ang sagot ni Felipe ay ganito, kahit na po ang halagang 200 salaping pilak ay hindi sasapat para makakain sila ng tig-kakaunti. Amen! Yes, hindi natin alam kung anong value nung 200 salaping pilak ngayon. Amen. Sabi, kahit daw tig-kakaunti, hindi magkakasya. Amen. Mabubusog ka ba sa kakaunti? Mas lalo ka lang gugutomin kung ikaw, di ba? Diyan ka ng konti. Di ba? Gutom na gutom ka, tapos pakainin ka ng konti. Mas lalo kang gugutomin. Di ba? At sinabi naman ni Andres, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at isda. Subalit, kanya, sasapat kaya ang mga ito? Siyempre, hindi sasapat. Amen. Amen. Kahit sa isang tao lang kung saan hindi sasapat yun eh. Amen. Tama naman yung tanong nila. Di ba? Tama naman yung tanong nila. Ngunit nakalimutan nila, kasama nila si Jesus. Yun ang nakalimutan nila. Amen. Na kasama nila si Jesus, no? At ano ang ginawa ng Panginoong Jesus? Sabi niya, paupuin niyo ang mga tao. Alam ni Jesus, pagod sila eh, di ba? Malayo din yung nilakbay nila, amen? So, ang sabi ng Panginoong Jesus, paupuin niyo yung mga tao. Sabi ni Jesus, at umupo nga ang lahat. Umupo nga ang lahat. Hindi ko kinuha kasi yung yung buong ito, nakasulat sa Bible. Pero ang sabi dito, madamo doon sa lugar na yon. So, ibig sabihin, pag naupo sila doon, talagang marerest sila. Amen. No? Marerest sila. Amen. Kasi mahirap din naman yung upo ka, tapos wala kang uupo ang maayos, di ba? No? Kaya, sabi doon, madamo yung lugar na yun. So, para din, kung yun ay Bermuda grass, kung yun ay makapal na damo,
na nakaumbok. Pag upo nila, syempre, para silang nasa kutsyon. Amen? Yes. Tingnan natin ang Panginoong Jesucristo. Alam nilang pagod sila, alam niyang pagod yung mga taong sumunod sa Kanya, kaya sabi niya, paupuin mo muna sila. Amen? No? Paupuin mo sila. Sabi niya. At pagkatapos, umupo nga ang lahat, at kinuha ni Jesus ang tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi yun sa mga tao, gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Amen! Itinaas ng Panginoong Jesucristo yung 5 tinapay at 2 isda nang may pasasalamat sa Diyos. Amen! Hallelujah! At ano ang nangyari? Nakakain ang lahat. Mga kapatid, nakakain silang lahat. Amen! Yung kadami nilang yun, nakakain silang lahat at hindi sila basta nakakain. Ang sabi dito, nabusog. Nabusog. Amen. Ang Panginoong Hesus, hindi lamang niya tayo bibigyan ng pagkain kung tayo nagugutom na hindi tayo mabubusog. Amen. No? Silang lahat ay nabusog. Pwede namang sabihin, at silang lahat ay nakakain. Period. Diba? Pero ang sabi, sila'y nakakain at nabusog. Binusog sila talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sapagkat alam ng Diyos, gutom na sila. Alam ng Diyos, pagod na sila. Amen. At hindi lang yon. May lumabis pa. May pang-merienda pa sila. Amen. 12 kaing. Amen. Yes. Hindi marahil sabihin natin, tanghalian yun. May nakahanda na agad na pang merienda nila. Amen! Yes, na kahit magtagal sila doon, hindi sila talaga magugutom. Amen. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng himala ng higit pa sa kabusugan. Amen. Di ba? Itinaas ng ating Panginoong Jesucristo nang may pasasalamat yung 5 tinapay at 2 isda. At ang himala ay nangyari. Amen! Nabusog. Nakakain ng lahat, nabusog, at meron pang lumabis na 12 kaing. From less to much more. Amen. Sabi, hindi sapat. Konti lang. Amen. Pero ang ginawa ng Diyos, from less to much more. Amen. From not enough to more than enough. Amen. Yes. Hallelujah. Ang kaunti ay nagiging sapat. Kung ito ay pinagpapasalamat sa Diyos. Kung minsan kasi pag konti na, parang hindi na tayo makapagpasalamat sa Diyos. Amen. Yes. Pero mga kapatid, ano ang nasa iyong kamay? Amen. Kahit gaano pa karami, gaano kakonti yan. Amen. Kung ating ipagpapasalamat sa Diyos, yan ay magiging sapat at higit pa sa sapat sa ating pangangailangan. Amen. Yes. Hallelujah. Alam ng Diyos kung ikaw ay nagugutom. Alam ng Diyos kung ikaw ay napapagod. Amen. At sa lahat ng ito, mayroong sagot ang Diyos. May sagot si Jesus. Amen. No? Bubusugin ka niya, pagpapahingahin ka niya. Amen. Hallelujah. Hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoong Yesus. Isang huwaran ng pagiging mapagpasalamat. Hindi para sa kanyang sarili, kapakanan, kundi ng iba. Amen, di ba? Si Jesus nagpasalamat. Sinong nakinabang? Hindi ba yung mga taong sumusunod sa Kanya? Amen? Yes. Kapag ikaw ay mapagpasalamat na isang ina, na isang ama, na isang kapatid, hindi lamang ikaw ang mapagpapala. Amen. Ang iyong buong sambahayan. Amen. Ang iyong buong sambahayan. Naalala niyo ba yung share ni Pastor nung nakaraan? Kung observant kayo, pupunta kayo sa isang lugar, sa isang kainan, marahil meron kayong taong madadatnan. Pero coincidence ba yon na kapag nandun ka na,
Parang namamagnet yung mga tao, biglang napupuno yung lugar. Amen. Amen. May dala tayong pagpapala. Amen. Dala-dala natin ng pagpapala, mga kapatid. Kaya kung tayo mapagpasalamat, nababahaginan ang marami. Nababahaginan ng iyong pamilya, nababahaginan ng iyong mahal sa buhay, ang kaibigan mo, at ang lahat ng taong may kaugnayan sa iyo. Amen! Pinagpala ka at ikaw ay nagiging pagpapala. Amen. Yes. Si Jesus ang nagpasalamat, pero ang nakinabang ay ang mga taong sumusunod sa Kanya. Amen. Yes. At lagi kasi ang nasa isip ng ating Panginoong Jesucristo ay ang kapakanan ng iba. Amen. Diba? Nakakatuwa. Nakita pa lang niya, oy, dumarating ang maraming mga tao. Pumasok agad sa isip niya, paano sila pakakainin? Tayo nga kung minsan, pag ay, ang dami. Ganon din naman sinasabi natin, ano? Ay, baka di magkasya itong handa ko. Di ba? Ang dami naman kasi nila. May reklamo, no? Pero si Lord Jesus, hindi eh. Kadami nila. Paano kaya sila pakakainin? Amen. Yes. Yung pagmamahal, yung pagmamalasakit, nandoon. Sila ay nakakain, nabusog, at may labis pa. Ay, sino ang gusto ng ganon? Siyempre, lahat tayo, amen? Yan. Kaya mga kapatid, hindi nawawalang kabuluhan yung ating pasasalamat sa Diyos. Kahit magsisigaw tayo dito katulad ng yung isang lepros na bumalik, amen, isang Samaritano. Men, kung di pa nga yung mga Christian, sila pa yung mapagpasalamat eh. Oh, di ba? Di ba? Oh. Siyempre, meron tayong nakikita. Amen. No? Sabi niya, isang dayuhan, isang Samaritano. Amen. At ito naman, mga taong lumalapit sa kanya, bagamat hindi natin alam ang intensyon ng iba, pero hindi yun inisip ng Diyos. Amen. No? Baka itong mga ito na sumusunod lang sa akin dahil gusto nila mabusog sila. Wala sa isip ni Lord yun, di ba? Ang isip ni Lord, paano sila pakainin, busugin, papagpahingahin. Yun ang nasa isip at puso ng ating Panginoong Jesus. Yeah. Yung patungkol kay Lazarus, no? John 11:38-41. So alam na natin yung kasaysayan ni Lazarus. Amen? No? Si Lazarus, kaibigan ni Jesus. Yung tatlong magkakapatid, si Maria at si Lazarus ay kaibigan ni Jesus at mahal na mahal sila ni Jesus, no? At alam natin may nagbalita kay Jesus na may sakit si Lazarus, ngunit hindi agad nagpunta si Jesus. Amen? At nung nagpunta na siya, ay patay na si Lazarus. So doon ko sisimulan, no? Sabi ni Maria, sabi ni Martha, Panginoon, kung nandito ka lang, hindi siya mamamatay. At yun din naman ang sinalita ni Maria. Kung nandito ka lang, Panginoon, hindi siya mamamatay. At muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato, ang utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Martha, Panginoon, nangangamoy na po siya. 4 na araw na siyang patay. Amen. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kalalatian ng Diyos. Kaya inalis nila ang bato. At ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sapagkat dinirinig mo ako at alam ko, lagi mo akong diringgin. Amen. No? Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto
upang maniwalang silang ikaw ang nagsugo sa atin. Yan. Kasi ang maraming mga tao talaga hindi sila naniniwala. No? Kaya ang Book of John, ipinapakilala siya bilang the Son of God. Kasi marami talaga hindi sila naniniwalang siya ay anak ng Diyos. No? No? So, anong nangyari? Matapos siyang magpasalamat, pagkasabi nito, ay sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka. Amen. At lumabas nga si Lazarus, amen, na nakabalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakatakip ring tela sa mukha. At inutos ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at nang makalaya. Mga kapatid, tignan natin ang panalangin ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi niya, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat ako ay dinidinig mo. Amen. At alam ko, patuloy mo akong diringgin. After nung kanyang prayer na yon, anong sumunod? Sabi niya, Lazarus, lumabas ka. Anong ibig sabihin nito? Narinig ng ating Panginoong Yesus, ay narinig ng Diyos ang tinig ng ating Panginoong Yesus. Amen. Amen. Kaya ano ang gandang sinabi niya? Lazarus, lumabas ka. Amen. Hindi niya sinabing, Lazarus, mabuhay ka. Amen. Kung ano yung sinabi ng ating Panginoong Yesus na narinig ng Diyos ay nangyari. Amen. Yes, sapagkat alam ni Jesus, lagi siyang diringgin ng ating Diyos. Amen. No? Kaya mahalaga yung mga lumalabas sa ating mga bibig. Amen? Mga kapatid, mahalaga ang mga salitang lumalabas sa ating mga bibig. No? Sa Numbers 14:28 ay merong nabanggit ang Diyos. Sabi niya, anumang marinig kong sinalita mo, ito ay gagawin ko. No? So dito narinig. Dininig ng Diyos ang panalangin ni Jesus. Amen. No? Alam niya, siya ay laging dinirinig ng Diyos. At lagi mo kong diringgin. Ibig sabihin, hindi naaalis ang pandinig ng Diyos. Amen. Kay Jesus. Amen. Hindi naaalis ang pakinig ng Diyos kay Jesus. Kaya't meron siyang tinatawag na assurance. Amen. No? Ang ganda ng kanyang panalangin. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako at alam kong lagi mo kong diringgin. Amen. Hallelujah. Kung minsan akala natin bingi ang Lord eh. Amen. Akala natin kung minsan hindi niya tayo naririnig. No? Ang pasalamat sa Diyos sa kanyang katapatan ay sinusundan ng mga mahimalang kasagutan. Amen. No? Magagawa ng Diyos na buhayin ng mga patay na sitwasyon ng buhay natin, mga kapatid. Amen. Kahit nangangamoy na, kahit bulok na, amen. Sa tingin mo, wala nang pag-asa, amen. Yes. Magagawa ng Diyos na buhayin ng mga patay na sitwasyon ng buhay natin, kalagaan ng anumang pagkabihag at palayain. Amen. Yes. No? Anumang pagkabihag ay kayang palayain ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi niya, kalagan niyo siya at nang siya'y makalaya. Amen. Yes. Lumabas siya, pero meron pa siyang nakabalot pa rin siya. Amen. No, hindi siya makakilos. Amen. No, kaya ang sabi ng ating Panginoon, kalagan niyo at nang makalaya. So makikita natin anumang pagkabihag na meron tayo, mga kapatid, kayang palayain ng Diyos. Amen. Kaya tayong palayain ng Diyos. Akala ni Martha at Maria, dahil hindi agad dumating si Jesus, pinabayaan na sila. Amen. Di ba? Kasi nga may sakit pa lang siya, pinatatawag na siya eh. Parang sa pakiramdam nila, inignore sila, di ba? Kaya nga ang sabi, kung nandito ka lang eh. Kung nandito ka lang eh, di ba? Oh? Kung minsan tayo, ganun din naman tayo, di ba?
Akala natin pinabayaan na tayo ng Diyos. Nag-aalinlangan tayo kung sasagutin pa ng Diyos yung ating mga kahilingan. Amen? Kasi nabulok na. Di ba? Amen? No? Ang tagal na. Amen? Di ba? Ngunit si Jesus, alam niya, tapat ang Diyos. Dinirinig siya ng Diyos at palaging diringgin at tumutugon. Amen. So ano ang kailangan mga kapatid? Minsan pinapayagan ng Diyos ang ganitong karanasan upang mas mahayag ang kanyang kapangyarihang gumawa ng himala. Amen. No? At lubos tayong magtiwala sa Kanya. Amen. Na sa mga mahihirap at napakahirap na sitwasyon ng buhay natin, ay pwede natin siyang pagkatiwalaan. Amen. No? Naririnig tayo ng Diyos. Amen. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako at alam kong lagi mo akong diringgin at maging ganito tayo. Amen. Lagi nating sabihin kay Jesus, sa ating Panginoon, sa ating Diyos, nagpapasalamat po ako sapagkat alam ko dinirinig mo ako at lagi mo akong diringgin. Amen. Oh. At sabi niya rito, sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ay nagsugo sa akin. Yun nga, yung sinabi ko kanina. Marami ang hindi naniniwala sa Kanya. Amen. No? Marami ang hindi naniniwala kay Jesus. At ang nangyari nga, narinig ng Diyos ang tinig ni Jesus at Kanyang pinangyari. Lumabas si Lazarus. Amen. Amen. God honors faith-filled words. No? Matthew 9:27-30. Lumapit ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Ang sagot ng mga bulag, opo. Ang sagot nila. Hinipo ni Jesus ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari sa inyo ayon sa inyong pananampalataya, at nakakita nga sila. Amen. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, bantayan natin yung ating mga salita. Bantayan natin ang ating puso na ito'y huwag mag-alinlangan sa Diyos. Amen. Sapagkat kung hindi man sagutin agad ng Diyos, ay merong tugon ang Diyos. Amen. Meron siyang tugon. Hallelujah. Sa Old Testament, punta naman tayo sa Old Testament, mga kapatid. Sino rito kilala niya si Daniel? Okay, si Daniel at the lion's den. Si Daniel sa lungga ng mga leon. Mga kapatid, kung ikaw kaya ilagay doon sa lungga ng leon. Sabihin pa lang sa'yo, ihulog ka sa lungga ng leon. Anong pakaramdam mo? Siguro, hindi ka pa man nahulog, namatay ka na. Amen. Amen. No? Amen. Sinasabi pa lang sa'yo, namatay ka na. Natake ka na. Amen. Yes. Hindi lang isang leon ang nandoon, ng mga leon. Amen. Sabi, maraming leon. No? Sa Daniel 6:10, no? Maraming nainggit kay Daniel sapagkat malapit siya sa hari. At may magandang plano ang hari sa kanya, na siya ay gawing tagapamahala sa buong kaharian, sapagkat pinagkakatiwalaan siya ni Haring Dario. No? Dahil sa pambihira niyang karunungan. At dahil nga dito, nainggit yung mga kasama niya. Amen. Nainggit sila. Kasi dayuhan din si Daniel dun sa lugar nila. Amen. No? Pero dahil sa kanyang pambihirang karunungan, nagtiwala ang hari. Dahil dito, nainggit ang mga kasama niyang tagapamahala at pinuno. Oh, yung mga kapares niyang leader. Amen. No? Kasi na-promote si Daniel at patuloy siyang napopromote. So, naganap sila ng butas upang siraan si Daniel. Ngunit wala silang makita. Amen. Sapagkat laging tapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Amen. Isang kahanga-hangang katangian namin na laging tapat ang Diyos, Daniel, sa kanyang tungkulin. Kaya't sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya.
maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang Diyos. Kaya't nagkaisa silang humarap kay Haring Dario at nagsuggest na sa loob ng 30 araw ay walang sasamba sa ibang Diyos at tao maliban sa hari. Amen. Maliban sa inyo, kausap nila ang Haring Darius. At sino mang hindi susunod ay itatapon sa lungga ng mga leon. At nahikayat naman si Haring Dario, gumawa ng utos at kanya itong nilagdaan. No? Na ibig sabihin, ito'y ginawang batas na hindi magbabago at hindi mapapawalang bisa. Kaya't ito ay ipinatupad sa buong kaharian. At nalaman ni Daniel ito. Nalaman niya, amen. Ninervyos pa si Daniel? Hindi, amen. Ano ang ginawa ni Daniel? Nalaman ni Daniel, ngunit hindi siya sumunod. Amen. Bagkos ay umuwi, nanalangin at nagpasalamat sa Diyos. Amen. No? Na kanyang nakagawi ang gawin 3 beses isang araw na nakaharap siya sa bukas na bintana na nakaharap sa Jerusalem. So yung laging ginagawa niya araw-araw na nanalangin ng 3 beses, bagamat narinig niya na walang sino mang sasamba sa ibang Diyos at sa tao maliban kay Haring Dario. No? Hindi siya natakot. Amen. Bagkos, ginawa niya kung ano pa rin yung dati niyang ginagawa. Amen. Siya ay nanalangin. Siya ay nanalangin. At nagkaroon ng pagkakataon ng kanyang mga kaaway. Nakita siya, amen, kasi nasa may bintana siya, amen. At nagsumbong kay Haring Dario. Laban man sa kalooban ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa lungga ng mga leon, ay hindi niya maaring bawiin ang utos. Amen. Kung babasahin natin ito ng buong buo. Amen. No? Basahin natin sa Daniel 6. No? Nalungkot si Haring Dario. Kasi kaibigan niya nga si Daniel. Malapit ang loob niya kay Daniel, ngunit wala siyang magawa. Walang magawa ang kaibigan na hari ni Daniel para sa kanya. Amen. Walang magawa. Hindi niya maaring bawiin ang utos. Kaya ang tanging nasabi niya kay Daniel, nawa, kanya, ay iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Ito ang iniwan niyang salita kay Daniel. Nawa ay iligtas ka ng iyong Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Amen. At ano nga ang nangyari? Nangyari nga. Amen. No? Iniligtas siya ng Diyos. Amen. No? Alam niyo ba ang hindi nakatulog ay si Haring Darius? Dario, hindi siya nakatulog. Amen. Nakakaisip kay Daniel. Ano na kayang nangyari kay Daniel? Nakain na kaya siya? Amen. Pero tingnan mo nyo, nung nagpunta siya ng maaga doon sa kulungan ng mga leon, sabi niya, Daniel, Daniel! Natawag si Daniel. No? Daniel, Daniel, kanya. Niligtas ka ba lang yung Diyos? Kanya, ito yung ano na lang ayun pala. Mayor, ito yung ano, pero yung kasunod niyan. Sige, kayo magbasa, mas maganda. No? At sabi ni Daniel, pinatikom ng mga anghel na sinugo ng Diyos ang mga bibig ng leon. Amen! Walang nagawa si Haring Darius bagamat gusto niya siyang tulungan. Pero ang Diyos na matapat na pinaglilingkuran ni Daniel ay may nagawa. Amen! Nagsugo siya ng mga anghel. Amen! At pinatikom ang bibig ng mga leon. At siya nga ay ligtas, wala nigalo sa kanyang katawan. Amen? No? Parang di Abner, Shadrach, Meshach at Abednego. Di ba? Hindi man sila amoy sunog, walang nasunog sa kanila, maliban yung tali. Amen? Na pinantali sa kanila. So, meron silang parehong karanasan. Amen? Pinatikom ng mga anghel na sinugo ng Diyos ang mga bibig ng leon at siya'y ligtas, wala nigalo sa kanyang katawan. Hallelujah. Ang hindi nahahadlang ang pananampalataya at palaging pasasalamat sa Diyos ang nagbigay kay Daniel ng lakas. Amen. No? At tatag upang harapin ang pagsubok sa pag-asa
na siya ay ililigtas ng Diyos at hindi siya binigo ng Diyos. Amen. Amen. No? Hindi siya binigo ng Diyos. When tough times comes at kailangan nating panindigan ang ating pananampalataya sa Diyos, anumang gawin o planuhin sa ating masama ay hindi magtatagumpay. Amen. Pwede nilang dalhin ka doon sa pugon, pwede ka nilang dalhin doon sa lungga ng mga leon, pero isang bagay ang tiyak, amen, hindi ka masusunog, amen, at hindi ka kakainin ng leon. Ni galos ay hindi ka magagalusan. Amen? Yes! Bakit kaya naisulat ito? Kathang isip? O bigyan lang tayo ng false hope? No. Amen. Naisulat ang mga ito kasi mahalaga, amen, na ipinapakita at ipinapakilala sa atin. Ang Diyos ay makapangyarihan at walang bagay na mahirap sa Kanya. Amen. Kaya kung dumaraan man tayo sa mahirap na mga bagay, mga sitwasyon, at may mga pandali na hinahamon o tinetes yung ating pananampalataya, manindigan. Amen. Si Daniel nanindigan siya eh. Amen. Nanindigan siya. Anumang gawin o planuhin sa ating masama ay hindi magtatagumpay. No? God honors our faithfulness in giving thanks despite of trials and testing. Amen. Amen. Hindi ito pinagwawalang bahala ng Diyos. Amen. Yes. Na tayo sa kabila ng mga nararanasan natin ay nandoon pa rin na lagi tayong nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Yes. Amen. Hallelujah. Now, King Jehoshaphat, sino rito nakakaalala sa istorya ng events na ito kay King Jehoshaphat na matatagpuan natin sa 2 Chronicles 20 at yung kabuuan ng verse ng chapter 20. The valley of trouble became the valley of blessing. No? Ito ay yung nangyari doon sa account ni King Jehoshaphat nang sila ay lusubin ng mga naglalakihang bansa na nais sumakop sa kanila. Amen. Basahin natin uli yung 2 Chronicles 20. No? So, nang dumating ang balita, nalulusubin sila ng kaaway, natakot din si King Jehoshaphat. Amen. Siya ay natakot sa balitang nakarating sa kanya. At hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hindi niya alam ang kanyang gagawin sapagkat isa lamang silang maliit na bansa. Amen. Laban sa tatlong naglalakihang bansa. Amen. Mamaya makikita natin kung anong mga bansa ito. Ang sabi niya, hindi namin alam ang aming gagawin. Yes. Hindi namin alam ang aming gagawin. Ngunit isang bagay ang kanilang ginawa. Ano yung bagay na kanilang ginawa? Sa Diyos sila tumingin. Amen. Inalis nila ang tingin nila sa kanilang kaaway. Amen. Totoong hindi nila alam ang kanilang gagawin, ngunit sa Diyos sila tumingin. Sabi ni King Jehoshaphat, hindi namin alam ang aming gagawin, ngunit sa iyo kami nakatingin. Sa iyo kami nagtitiwala. Sa iyo kami umaasa. Amen. Ito ang salitang lumabas sa bibig ni King Jehoshaphat. At anong nangyari? Sila ay nag-ayuno. Kasi yun ang uso noon. Amen. No? Nanalangin at tumanggap ng kapahayagan mula sa Diyos. No? Sa kanilang pag-aayuno, sa kanilang pananalangin ay nakatanggap sila ng kapahayagan mula sa Diyos. At ito ang sinasabi ng propeta ng Diyos. Sabi dito, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob. Dahil sa maraming kaaway, sabi niya rito, ang Diyos ang makikipaglaban. Amen. Ang Diyos at makikipaglaban at hindi kayo. Harapin niyo sila. Hindi niya sinabing, takbuhan niyo sila. Ang sabi rito ng propeta ng Diyos, harapin niyo sila bukas.
sapagkat aahon sila sa sis. Makakasagupan niyo sila sa may dulo ng silangan ng ilang ng Jeruel. Ngunit ito ang sinabi uli ng propeta ng Diyos, harapin niyo sila. Pero hindi na kayo kailangang lumaban. Amen. Manatili na lang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. At makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya, hindi na kayo dapat matakot ulit-ulit, amen? O masiraan man ng loob. Harapin nyo sila. Amen, ulit-ulit. Harapin nyo sila. Sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Amen! Sapagkat harapin nyo sila, sapagkat haharap kayong hindi nag-iisa. Sapagkat kasama nyo si Yahweh. Amen! So dito hindi sila tinuruang umurong. Ang itinuro sa kanila, sumulong. Amen! Pero hindi silang makikipaglaban. Ano? At wala silang dahilan para matakot sapagkat kasama nila si Yahweh. Amen. Hindi ba tayo mga kapatid? Kasama natin lagi ang Diyos. Amen? Kasama natin ng lagi ang Diyos. Ang kanta natin, maganda rin naman eh. Pagkat si Jesus ang laging kasama. Amen. Oh. At ano ang ginawa naman ni Haring Jehoshaphat? Si Jehoshaphat at ang buong Huda at mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. No? Sila'y nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Ito kasi yung paraan ng kanilang pagsamba. Amen. Kung hindi sila nakaganon, nakasubsob silang ganon. Amen. No? At tumayo naman ang mga Levita. At yung mga Levita parang sila yung mga music ministers, sila yung pari. Amen. No? Tumayo naman ang mga Levita at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh. Amen. Yes. No? Hindi mahinang tinig, kundi malakas na tinig at sabi dito, napakalakas. Amen. Hindi lang basta malakas, napakalakas. Sila'y nagpuri kay Yahweh. At kinabukasan, church na sila. Amen. No? Maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekwa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo mga taga-Juda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa inyong Diyos. Magtiwala kayo kay Yahweh at magiging matatag kayo. Amen. Gusto nating maging matatag parati. Amen. Sa mga pagharap sa mga kaaway natin sa mga buhay. Amen. Hindi literal na tao. Amen. Yung mga iba't ibang circumstansya, iba't ibang sitwasyon. Amen. Sa ating tingin ay napakahirap. Sabi niya, magtiwala kayo kay Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay. Amen. Mga kapatid, kung tayo ay merong naririnig, hindi man siya propeta. Amen. Kung merong naghihikayat sa iyo, nagpapalakas ng loob mo, amen. Magtiwala ka sa Diyos, hindi ka niya pababayaan, amen. Pakinggan natin yun, amen. Yes. Hindi kailangang maging propeta siya para pakinggan mo, amen. Yang katabi mo, propeta yan. Amen. Sabi mo nga sa iyong katabi, isa kang propeta. Yes. Pagka binibigyan kayo ng good counsel, amen. Makinig kayo, amen. Sabi nito, maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay. At matapos niyang palalahanan ng mga tao ay pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kabanalan. At inilagay niya ito, saan niya inilagay? Sa likuran ng mga sundalo? Hindi, saan inilagay? Sa harapan. Amen. Takay nakakita ng ganon. Di ba? Sa mga digmaan, meron bang ganon?
Walang ganon, di ba? Na ang una mong ibabala sa kaaway mga praise and worship. Ay, mga praise and worship, ali nga kayo dito, ibabala namin kayo. No? Inilagay niya ang mga ito sa unahan. Amen. At habang daan ay umaawit, ano yung kanilang inaawit? Ayun. No? Ito yung kanila. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness. And as they went out at the head of the army, ito yung mga army, no? Sila'y nando, nauna sila. Ano yung kanilang inawit? Give thanks to the Lord, for His love endures forever. Give thanks to the Lord, for His love endures forever. Ulit-ulit nila yung inaawit. Magpasalamat sa Diyos. Amen. Sapagkat ang pag-ibig niya ay magpawalang hanggan. Sa ibang salin, purihin si Yahweh. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. At narito, at nang marinig ng mga kaaway ang awitan, sila ang nagkagulo. Amen. Awitan pa lang yun, ha? Awitan lang yun. Amen. Ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Pero yung mga kaaway, sila yung nagkagulo. Amen. Yung mga magkakampi, yung umaaway kay King Jehoshaphat, sila yung nag-away-away. Amen. No? At sinabi rito, nang marinig ng mga kaaway ang awitan, sila ang nagkagulo. Ang sinalakay ng mga Amonita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Edom. Ito yung tatlong malalaking bansa. Amen. Nanais sakupin ang kaharian ni Haring Jehoshaphat. Pagkatapos nila magpatayan, mga kapatid, no? Patapos nilang patayin yung mga taga-Edom ng mga Amonita at Moabita, yun namang dalawa ang nagpatayan, ang Moabita at ang mga Amonita. Nilipol nila ito. Pagkatapos, sila ang nagpatayan. Amen. Sila. May ginawa bang Israel? Meron bang ginawa ang bansang Israel? Ang army of Israel, meron ba silang ginawa? Sila ba yung nakipaglaban? Hindi, amen. Habang naririnig nila yung awit ng purihin ng Diyos, pasalamatan ng Diyos sapagkat ang kanyang pag-ibig, ay, nagkagulo-gulo na yung isip nila, amen. Nagkawindang-windang na, amen. Ang tingin nila ngayon sa kanilang kaanib ay mga Israelita, kaya pinagpapatay sila, amen. Ang tingin ng Amonita at Moabita dun sa mga Edom, mga Israel, kaya sila yung pinagpapatay nila. At ganun din naman. Nung magkatinginan marahil yung Amonita at Moabita, ang tingin nila, Israel lang isa't isa, kaya pinagpapatay din nila. Ano ko lang yon? Sa akin lang yon. Amen. No? Imagination ko lang yon. No? Kasi sila yung nagpatayan Amen. No? At ito yung ang napakagandang nangyari. Hindi lang sila pinagtagumpay ng Diyos na wala naman silang ginawa. Amen. Kundi umawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Amen. No? Sabi rito, walang nasaktan, walang namatay sa mga Israel, maliban sa kanilang mga kaaway na walang natirang buhay. Amen. Walang natirang buhay sa mga Amonita, Moabita at Edomenita na lumusob sa Israel. Walang natirang buhay. Pero ang Israel, buong-buo sila. Amen. Wala nga silang dalos Amen. Amen. Kasi hindi sila yung nakipaglaban. Kasi sinabi na nung una pa ng propeta ng Diyos, huwag kayong matakot. Bagat hindi naman kayo ang makikipaglaban, ang Diyos ang makikipaglaban para sa inyo. Tayo kasi kung minsan piglas tayo ng piglas di ba? Gusto natin tayo yung lumaban sa mga hamon ng buhay natin. Amen. Kaya ang nangyayari tuloy, tayo ay nagiging talunan. Imbis na tayo ay mapagtagumpay. Pero napakagandang halimbawa na ating pagbulayan. Amen. Ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, at ang Diyos magpakalaman, hindi siya nagbabago.
Gumawa siya ng himala noon, patuloy pa rin siyang gagawa ng himala ngayon. Amen! Yes. Sabi rito, hindi lamang sila pinagtagumpay ni Yahweh. Sa lugar na iyon ay napakaraming samsam ang kanilang nakuha. Halos hindi nila ito madala. At 3 araw nila itong hinakot. Ngunit sa sobrang dami ay hindi nila nahakot lahat. Amen! Pinagtagumpay na lang sila, pati yung mga kayamanang daladala ng mga Amonita, Dominita, at Moabita, ito'y kanilang, napasa kanila. Amen. At yun nga lang, dahil nga sa dami, hindi nila nahakot lahat. Amen. Sana ganun, amen, di ba? Gusto din nating maranasan yun, di ba? No? Pinagpala na tayo dahil sa dami. Hindi na natin madala at hindi natin mahakot lahat. Amen. Yes. Pero, pero tayo naman, salamat sa Diyos sapagkat siguro sa panahon ito, kaya nating hakutin. Kasi gusto ng Diyos, maging blessing tayo. Amen. Kaya mga kapatid, pag pinagpapala tayo ng Diyos, hakot lang ng hakot, ha? Pero huwag yung sarilinin, ha? Amen. Amen. Huwag yung ilagay lahat sa inyong imbakan. Amen. Nang ika-4 na araw, nagtipon sila sa isang libis at nagpuri kay Yahweh. Kaya mula noon ay tinawag na Beraka ang lugar na yon. Ano ibig sabihin ng Beraka? The Valley of Blessing. Yung lugar na kung saan ay nagkaroon ng pagdidigma ay naging lugar ng pagpapala. Amen. No? Naging lugar ng pagpapala. Kaya kung minsan hindi natin alam, may mga challenges sa buhay natin, hindi natin alam blessing in disguise pala yon. Amen. Diba? Mga tinatawag na blessing in disguise. Akala mo masama pero mabuti pala. At the end, di ba? Minsan, kapag tinuturuan ka ng magulang mo, ganito, maghugas ka, magtrabaho ka, magsipag ka, naririndi yung mga kabataan. Amen. Di ba? Kung minsan, tinuturuan sila ng mga gawaing bahay, pinapangaralan sila, nakukulele yung tenga ng mga pinapangaralan. Amen. Pero pagdating ng araw, sasabihin din pala nila, tama pala sila nanay at tatay. Amen. Di ba? Kasi ang mga magulang makulit lang talaga. Pero kaya sila makulit? Kasi mahal nila. Amen. Yeah. Pag mamuting magulang yan, hindi ka bibigyan ng masamang payo niyan. Kahit medyo parang, kulit. Masakit na sa tenga. Hindi, pasok dito, labas doon. Di ba? Huwag mo munang palabasin dito. Namnamin mo muna. Amen. No? Ang mabuting magulang ay walang ipapayong masama sa kanyang anak. At ang nangyari, the valley of battle became a valley of blessing. Umuwi silang tuwang-tuwa at saan sila nagtuloy? Sa bahay nila? Hindi, nagtuloy sila sa templo. Amen. Sa templo muna sila nagtuloy. Amen. At alam na natin, ang ginawa nila sa templo, amen, nagpasalamat sila sa Diyos. Amen. No? Mula noon, ang lahat ng kaharian at mga bansa ay natakot nang malaman nila kung paano tinalo ni Yahweh ang mga kaaway ng Israel. At naging tahimik at binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa buong kaharian. Amen. Amen. Yes. Let God fight our battles. Amen. No? Iluhod natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay na hindi natin kaya at hindi natin alam ang ating gagawin. Amen? Be still, sabi nga, and know that I am God. No? Thanksgiving and praise brought victory over the enemies of Israel. Thanksgiving and praise brought victory over our lives. Amen. Ang pagpupuri, pasasalamat ito ay naghahatid sa atin sa katagumpayan. Amen. Sa pagtatagumpay. Ang pagpapasalamat ay pagpapahayag ng ating pagtitiwala sa Diyos. Ito ay hindi lamang pagtugon sa mga pagpapalang ating tinanggap at patuloy na tinatanggap. Ito ay nagpapakilos sa kamay ng Diyos upang gumawa ng mga kamanghamanghang bagay na magpapabago ng ating buhay mula sa pangkaraniwan sa hindi pangkaraniwan. Amen! No? Kapagkat ito'y nagpapahayag ng kanyang presensya
at lalo na sa mga mahirap na sitwasyon ng buhay. Ang kailangan lang natin gawin sa mga sitwasyong di natin alam, ang gagawin, manalangin, magpasalamat. Sabi nito, manatili lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Sa English kasi, be still. Amen. Manatili at maghintay. Master natin yung manatili at maghintay. Be still and wait. Amen. Kasi doon tayo minsan bumabaksak eh. Amen. Minsan, mas madalas pa, marami tayong mga negatibong nasasabi. Amen? No? Negatibo na nga yung sitwasyon. Negatibo pa yung lalabas sa bibig natin. What do you expect? Negative. Di ba? No? Sa ating katahimikan, malakas na naririnig ng Diyos ang ating mga daing at kahilingan. Sa ating pasasalamat, nalulugod ang Diyos sapagkat nadarama niya ang ating pagtitiwala at pananampalataya. Magpasalamat sa Diyos sapagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. At ang pag-ibig ng Diyos ang siyang matibay na saligan natin ng ating pasasalamat at pagpupuri. Amen. Yes, lagi tayong ginagawa ng mabuti ng Diyos. Amen. No? Sakop ng kanyang pag-ibig ang masaganang biyaya na nagbibigay sa atin ng katiyakan, katatagan, kalakasan, come what may. Kahit anong mangyari, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan, at bibiguin ng Diyos. Bagkus, lagi tayong pagtatagumpayin. Noong linggo, may nabanggit na awit si Pastora Dina. Ito sinulat ko. Amen. At tinignan ko siya, Psalms 30 verse 23, tinignan ko ito sa NLT version. Sabi rito, the sacrifices that honors me is a thankful heart. Obey me, and I, ang sabi ng Diyos, your God. Di ba? Your God. Di ba? Binigyan niya ng katiyan, ako yung Diyos mo. Your God. Ako na yung Diyos. Hindi lang naman din sa Diyos ngayon. Siya yung ating Ama. Amen? Sabi natin, ako na yung Ama. Sabi, ako na yung Ama. Sabi niya, will show my power to save. The sacrifices that honors me is a thankful heart. Obey me, and I, your God, will show my power to save. Amen. Hallelujah. Masaya ba kayo mga kapatid? That the Lord, our God, our Father, has the power to save. Amen. Save lang tayo sa lahat ng bagay. Amen. Tayo ay binigyan ng Diyos ng isang tinatawag na Zoe life. Amen. We are saved. And He is mighty to save. Amen. Papalapakan natin ang ating Diyos. Amen. At hawakan mo ang kamay ng iyong katabi. Hawakan mo nga ng maigpit. Hawakan mo. Tingnan ko. Hawakan mo. Hanggat di mo hinahawakan yan, di tayo matatapos dito. Yan. Okay. Hawakan mo ng maigpit ang kamay ng iyong katabi at sabihin mo sa kanya, ang iyong himala ay parating na. Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Yes, dakilang Diyos sa aming Ama, maraming salamat po at ang kabutihan mo at ang pag-ibig mo sa amin ay namamalagi. Maraming salamat sa buhay na kaloob mo sa amin, buhay na masagana, ganap, kasiyasiya, at nag-uumapaw. At palagi nga ay mag-uumapaw kami sa pasasalamat sa iyo sapagkat ikaw ay laging Diyos na mabuti sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yun. God is good. And all the time. Sabihin po ninyo sa inyong katabi, huwag kang puro reklamo, magpasalamat ka naman. Yan. Muli po tayong tumayo at itaas po natin ang ating mga kamay. Thank you, Lord. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesus ay patuloy ninyong mararanasan. Minahal ka ng Diyos kahapon, minahal ka ng Diyos ngayon, bukas. Wala ka pa rin niyang sawang mamahalin.
Iyong tatandaan ng kanyang mga pangako. Kung ano man ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw nito ay pinagpala. Buong linggo ninyo ay pinagpala na rin. Paniwalaan mo, tanggapin mo sa ngalan ni Jesus. Amen!